Good afternoon, mga kaibigan. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Sumainyo ang biyaya at ang kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Welcome sa ating Snatch Away Facebook page at YouTube channel. At ngayong araw na to ay araw ng Martes at tayo magpapatuloy sa ating bagong segment, ang Jesus is Forever. At ako ang inyong kaibigan at lingkod, Elec Ebreo. Kaya sana samahan nyo ako sa ating episode ngayon tungkol sa ating pag-aaral, pagtalakay sa buhay ni Jesus Christ sapagkat siya ang sentro ng ating programa. Yan, mga kaibigan. Si Jesus Christ ang sentro ng ating program, itong Jesus is Forever, at si Jesus Christ din ang center and spirit of prophecy from Genesis to Revelation. Si Jesus Christ ang revelation ng Diyos. Si Jesus Christ ang ating kinikilala at pinapag-aralan upang magkaroon tayo ng personal at malalim na kaugnayan sa Kanya. At ngayong araw na ito, mga kaibigan, ang ating verse na pag-uusapan ay ang Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. At bago ang lahat, ay naimbitahan ko kayo mamayang gabi na panoorin ang ating segment na The Last Hour. Dito naman tatalakayan natin ang mga nangyayari sa kapaligiran. The signs of the end times ay nakita natin. Ang sinasabi nga ng Panginoon, habang siya papalapit ang pagbabalik sa Israel, ang mundo naman, ang daigdig ay katulad ng isang babaeng manganganak na pasakit, humihilab ang tiyan upang isilang ang kanyang anak. At ganyan, ang nangyayari sa daigdig, mga kaibigan, humihilab na at malapit nang magbalik si Jesus Christ sa Israel. At bago sa magbalik, siyempre mauna ang rapture. Kaya nga ating title ng program natin ay, ang ating page ay Snatch Away. Kukunin niya ang lahat niyang believers at makakasama niya for eternity. Kung nasaan siya, nandun din tayo ng mga mananampalataya ni Jesus Christ. Yan, mga kaibigan. At sa Webes, ang ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral naman sa Book of Revelation, where the world is going through. Yan ang dadaan, anong dadanasin ang daigdig nito sa Book of Revelation ay pinapakita ng Revelation. Ang sasabitin ng mundong ito pagkatapos sa rapture. And every Sunday, ito naman ang ating pag-aaral sa Epistle of Paul to the Romans. Ito naman doctrinal. Ay araw-araw ay samahan nyo ako dito sa ating Snatch Away Facebook page at ang ating segment everyday 3 o'clock in the afternoon, Monday to Friday, ay ang Jesus is Forever. Nasusulat kasi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday and forever. Kaya si Jesus Christ is forever. Yan ang ating title, mga kaibigan. So ito ang ating verse na pag-aaralan. Tatalakayin ay ang verse sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom. The order to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Yan.
will perform this. Okay, mga kaibigan? Let's have a word of prayer. Our Father, who is in heaven, we pray in Jesus' name to enter in your throne of grace. And Father, we pray that you bless our study today and give us the anointing of the Holy Spirit. Open our eyes and ears and heart to receive your word and to receive Jesus in our heart and to live according to your word and be with Jesus forever. Father, we pray that you would be glorified in our study today. And Father, we pray that you bless those who are going to watch this program and be gracious unto us, Father, in Jesus' name. Amen. Yan mga kaibigan, ang ating tatalakayin. Kahapon, umpisahan natin ang ating segment na to. Ang ating napag-usapan ay tungkol sa first prophecy in the Bible, na magkasala ang tao na si Adan, kaagad-agad gumawa ng solusyon ng Diyos, at ang solusyon ay si Jesus Christ. Ayan. Ito naman ay prophecy na Isaiah at tungkol din sa pagsilang ng isang bata. Sabi nga dito, this is a prophetic verse, mga kaibigan. This is a prophecy about the coming rule of Jesus Christ on earth. Ayan. This is a prediction of His birth, the prediction of His deity, earthly government, kingdom, and eternity of Christ. So, verse 1, itong verse na to, ang sabi, for unto us a child is born. Why? Anong purpose? At isisilang ang bata. Ang purpose niyan, mga kaibigan, ay dahil sa ang tao nagkasala, kaya kinakailangan tubusin ng Diyos ang tao sa kanyang kasalanan. Noon, wala pa si Moses, wala pang law. Kaya dito wala pang tayong batas na pinag-uusapan. Dito ay biyaya ng Diyos, mga kaibigan, the grace of God. So, kaagad-agad nagbigay ng prophecy ang Diyos na isisilang ng isang birhen ang bata na dudurog sa ulo ni Satanas na tumukso kay Eva at ang tao nagkasala. At si Jesus Christ naman ay tutuklawin sa kanyang sawong. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay papatayin ng patraidor ni Satanas. At ito yung nangyari ng mga kaibigan. Yung isinilang na si Jesus Christ. Kaya naman, meron tayong pinagdiriwang na araw ng Pasko. Bagaman, hindi natin alam kung anong araw isinilang si Jesus Christ, kung December 25 nga ba. Ba't ang mahalaga, tayo naniniwala na si Jesus Christ ay pinanganak ng isang birhen na si Mary, at siya'y naging tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. So, ang Diyos ay nagsalaman sa katauhan ni Jesus Christ upang tubusin ang tao sa kasalanan. Sapat nagkasala At si Jesus Christ, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay God is salvation. Siya ang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang dahilan ng kanyang pagsilang ay tayo. Dahil tayo isinilang ng makasalanan, inmana tayo ng kasalanan kay Adan, at tutubusin niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa pag sinasabi, tutuklawin ni Satanas ang kanyang sakong. Ibig sabihin, mamamatay si Jesus Christ, yung kamandag ni Satanas, ay mamamatay si Jesus Christ para tubusin ang ating kasalanan. At nangyari na, mga kaibigan yan. 2,000 years ago, si Jesus Christ ay namatay at nabuhay na maguli para sa kapatawaran natin sa ating mga kasalanan at pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Jesus died and rose again for our forgiveness and the salvation of our spirit. Nangyari na ito, mga kaibigan. Itong part na ito ng prophecy, nangyari na. Kaya naman, binabalikan natin ang kasaysayan upang malaman natin kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia ay para malaman natin yung kasaysayan ng pagkalikha at paano
nilikha ng Diyos yan, yung creation sa Genesis, at paano niligtas ng Diyos ang tao sa kasalanan. Sapagkat sinabi ng Diyos, kapag kinain niyang bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama, you shall die. Kayo mamamatay. Ang namatay, mga kaibigan, hindi yung physical, kundi spiritual death. So, separation from God. Yung ibig sabihin ng death. You are separated from God. So, sinugo niya si Jesus Christ para tayo magkaroon ng reconciliation. Ang Diyos at ang tao ay muling magkaibigan. Maging magkaibigan. Maliwanag yan sa 2 Corinthians 5, chapter 5. Nasa pamagitan ni Jesus Christ, nagkaroon ngayon ng reconciliation. So, God and us became friends again because of Jesus Christ. Naging magkaibigan. Nagkaroon ng reconciliation. Kaya ngayon, hindi na magkakahiwalay ang Diyos at ang tao na nagkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga sinasabi sa Romans, na ipapag-aralan natin sa chapter 8 na nobody can separate us from God. So, yan ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay naging tao. Unto us a child is born, isinilang ang bata na tutubos sa kasalanan ng tao, kasalanan natin upang muli maging magkaibigan ang Diyos at ang tao magkaroon ng fellowship. Yung pag-aaralan yung Ephesians ni John, yung Ephesians John, that is the fellowship of God and His believers through Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, yan ang purpose. Ang purpose, hindi lamang tayo patawarin sa ating kasalanan, kundi magkaroon tayo ng personal fellowship with God. Yan ang magandang balita, mga kaibigan. Ang Diyos at ang tao hindi na magkakahiwalay, hindi na magiging magkaaway, bagkus magkakaroon ng pagkakaisa, pag-uugnayan at pag-fellowship. Kaya nga ang title na ating Facebook page ay It's Not So Way. Pag kinuha tayo ni Jesus Christ, that is the promise, the blessed hope, hindi na tayo mapapahiwalay sa Kanya. Kung nasa siya, nandoon tayo. Tayo ang dahilan kung bakit siya isinilang. Ang Diyos at ang tao maging magkaibigang muli. Hindi lamang sa kapatawaran ng ating kasalanan, mga kaibigan, kundi sa pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Unto us a son is given. Ito naman another word. Unto us a son is given. No? So, ipinapakita dito, mga kaibigan, yung relationship ni Jesus Christ sa Diyos. This is the eternal relationship ni Jesus Christ sa Diyos. At ito ang katayuan ni Jesus Christ. He is the Son of God. Kaya nga ang ating pananampalataya, bagamat wala sa Bible ang Trinity, pero it is explicit na tinuturo ng Scripture na God is the Creator, Jesus Christ is the Savior, and the Holy Spirit is the Director ng ating buhay. Ngayon, yan ang kanyang eternal position. It's a mystery, kaya kung ito yung pinagtatalunan ng mga reliyon, si Jesus may tao, o Diyos, pareho yan. Siya naging tao at totoong tao at siya Diyos din na totoo. At kung pagtatalunan yan, ay marami ng tao nagtalo-talo, nagkahiwa-hiwalay dahil sa pagtatalo, dahil wala may binubunga mabuti pagtatalo. Alin ba ang nauna, itlog o manok? Ay, piloso po. Pero ang ginawa ng Diyos ay mga birds, mga ibon. Ang manok ay ibon. So ngayon, yung itlog ay galing sa manok. Kaya nauna yung manok. Kaya kung magtatalo-talo, walang tatanggap kasi nga kanya-kanyang posisyon. Pero yan ang katotohanan na ang posisyon ni Jesus Christ is the Son of God, that is His relationship with God. Kaya si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Pero sino sila? Ito. But God said in John chapter 10 verse 30, I and God is one. So magkaisa sila. Isa ang kanilang attribute. Matake na naman. So mga kaibigan, kaya kailangan ko ang prayer niyo. Just pray for me, mga kaibigan, para mahaba ating pagsasama. At masarap pag-aralan ang Bible, alam nyo. It's very exciting, lalo na itong prophecy.
Nung pag-aralan ko ang prophecy, naging excited ang aking buhay mananampalataya. Na? Sa kabila ng maraming pagsubok, if you will study prophecy, exciting yan kasi that is our blessed hope, that Jesus Christ is real and is coming back again to take us and to be with Him for eternity. So ngayon, unto us a son is given. So, ibinigay sa atin ng anak, ay mayroon relasyon sa Diyos, at magkakaroon din tayo ng relasyon sa Diyos at tatawagin tayo mga anak ng Diyos. Okay. Kasi kasi nga, according to chapter 1 nun dyan, pasensya na kayo ha. Talaga itong problema itong aking heartburn. Sa dami ba naman aking ininom na gamot? Naggasgas na aking bituka. Ay, nako, thank you, Lord. So, it's a grace of God. Nakapagsasalita pa ako. Yan, may nanonood na isa, dalawa, masaya ako because ang aking kaligayahan ay si Jesus Christ. My joy and pleasure is Jesus Christ. Yung relationship ko sa Kanya. Ngayon, tayo din ay tatawaging anak ng Diyos. Kasi nga, maliwanag sa John chapter 1, verse 12, ang sino man tumanggap kay Jesus Christ ay binibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo ay anak ng Diyos. We are adopted son of God. Kaya tinatawag tayo son of God or children of God. Kaya yan, by Sunday, abangan nyo sa Sunday sapagkat nasa Romans chapter 8 tayo, mas mapapaliwanag ko pa sa inyo ang mga bagay ito, yung relationship natin sa Diyos. Unto us a son is given. So, ibinigay sa atin Diyos ang kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ, magkakaroon din tayo ng relasyon sa Diyos. Kasi nga, kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaya tayo tatawagin ding anak ng Diyos. Yan. Kaya ito inaanak, kaya tawag sa atin ay anak tayo ng Diyos. We are children of God, mga kaibigan. So ito ay nangyari na at mangyayari pa. Ito ay nangyari na pagdating niya at umalis na nga siya, pero babalik siya. At nangyari din, ang tanggapin ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat naman, nakatanggap ako sa Kanya. Kung hindi pa ako na-aksidente, hindi po tatanggap sa Kanya. Sutil talaga, ano? Pero ngayon, love ko si Jesus Christ, no? Kaya nga, itong segment na to, siguro, ito na ang ating, dito na tayo magpapatuloy sa segment na Jesus is forever. Kasi nga yung ating relationship sa Kanya ay forever. Kaya sabi ng iba, wala daw forever. Merong forever. Ang ating forever relationship kay Jesus Christ this is the eternal relationship with God. Okay. Hindi pa nga lang ito nangyayari ng ganap sapagat kinakailangan pang mag-rapture, snatch away, para tayo makasama niya for eternity. And that is the blessed hope. At ang kukunin lamang niya ay lamang mayroong relasyon sa Kanya. Kaya sinasabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay kilala ko. Ang kilala lamang niya ay yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? The will of God is to believe on the one He has sent. Paniwalaan, tanggapin ang kanyang isinugo at wala sa ibang sinugo kundi si Jesus Christ. Pero marami nagpapakilala ng sugo. Lagi sila daw ang sugo. Sa Bible, isa lang kanyang sinugo. Si Jesus Christ ang kanyang sugo upang tayo tubusin sa ating kasalanan at para tayo magkaroon din ng kanyang ng katayuan sa kanyang harapan bilang mga anak. Sapagkat kung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung tayo anak ng Diyos, mayroon din tayong karapatan sa mamanahin ng Jesus Christ. We are co-heir with Christ. Pag-aaralan natin yan sa Sunday. Sapagkat tayo nasa Romans chapter 8. So, we are co-heir with Christ. Kaya ito'y magaganap pa. Pero yung pagiging anak, mga kaibigan, nangyayari na. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon mo tagapagligtas, if you believe Him, God will give you the authority to become His children. Kaya tayo ay children of God. We are sons and daughters of God, mga kaibigan. That's the good news. And then, let's continue. And the government will be upon His shoulder. Ito ay hindi pa mangyayari, mga kaibigan. Hindi pa ito mangyayari. Mangyayari ito sa future. Ito yung ating pinapag-aralan sa Revelation.
Dumating na siya para tayo tubusin, pero hindi pa siya naghari sa daigdig na ito. At ang promise niya, I will be back to establish His government. Darating siya sa kanyang pagbabalik. Ito ang mangyayari, mga kaibigan. Si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Iyon ang pinakamagandang balita. Namatay siya at inilibing at nabuhay na muli. That's the good news. Jesus Christ is risen from the dead. Wala pang nabubuhay mula sa mga patay maliban kay Jesus Christ. Ngayon, ang isa pang magandang balita, hindi natin alam kung kailan mangyayari ito, but the rapture is imminent. Darating, ang hindi natin inaasahan kung kailan, pero umaasa tayo na ito mangyayari. The rapture of the church or the snatch away of the church, biglaan, wala nakakaalam. And we will be with Jesus Christ for 7 years in heaven. The glad tidings. Yan, saya doon. Parang itong picture ng panahon ni Noah. Walang naniwala kay Noah for 120 years, walang naniwala sa kanya. Pero dumating ang baha, sinuwala ang kanyang pamilya, naligtas at nasa ibabaw sila ng tubig. At ito mangyayari. Sapagkat hindi pa naghahari si Jesus Christ, magaganap pa ito in the future. At samahan nyo nga sa pagtuturo ko ng Revelation. After the rapture of the church will be with Jesus Christ in heaven for 7 years. Yung tinatawang glad tidings. And then after 7 years, si Jesus Christ will come again with us. Kasama tayo sa kanyang pagbabalik. And then, hahatulan niya ang daigdig na to. This Christ-rejecting world will be punished. Si Antichrist, itatapon siya sa lake of fire. Si Satan, ikukulong niya for 1,000 years. At yung mga hindi tumanggap sa kanya, papatay niya lahat, itatapon niya sa Hades. Hindi pa final judgment yun. Maghihintay pa ng Great White Judgment. At i-establish niya ang 1,000 years government niya. Doon pa lang siya maghahari as King of Kings. Doon matutupad yung sinasabing King of the Jew. Kung natatanda mo yung crucifixion ni Jesus Christ, nung siya may ginawa ni Pilato, yung kanyang cross, nilagyan ng King of the Jew, nagalit ang mga Pharisee, huwag niyo lagyan niya ng King of the Jew. Sabi ni Pilato, what is written is written. Kaya, matutupad sa millennium, pagbabalik ni Jesus Christ, kasama tayo, He will be the King of Kings and Lord of Lords and King of the Jew. At doon naman kasama tayo to govern this world for 1,000 years. Yan magandang balita, mga kaibigan. Tayo ay kasama sa pagbabalik. Ano ang unang mangyayari? Kukunin niya ang lahat ng kanyang believers. Mayroong the glad tidings in heaven, the wedding supper of the Lamb. Tayo ikakasal niya sa kanya, ikakasal ng church sa kanya. We are the bride and He is the groom. And after 7 years, babalik siya. Doon, i-establish niya ang kanyang government for 1,000 years. He is the King of Kings and Lord of Lords, and He is the King of the Jew. Matutupad ang prophecy. At doon din matutupad din ang lahat na prophecy ng pangako ng Diyos kay Abraham na ang lupa ng pinamana ko sa iyo mga apo ay makakamtan nyo. Ito, nagkakagulo pa sila sa Israel. Pinag-aawayan pa ang lupa. Magiging topic din natin yan sa the last hour. So, wala pang lupa ang Israel sapagkat hindi pa nila nakukuha. But definitely, when He comes again, yun ang lupa na ipinangako ng Diyos kay Abraham. The fulfillment of God's promise to Abraham sa millennial reign ni Jesus Christ. Now, and His name will be called Wonderful, name above all names. Wala nang gaganda pa sa pangalan ni Jesus Christ. Alam mo, mga kaibigan, pagandahan ng pangalan ng mga tao. Ang iba-iba kasi nakikilala ang tao sa kanyang pangalan. Pero sabi ko nga, nung unang panahon, marami sa Israel na nagpangalan sa kanilang anak na Jesus kasi ang pangalang Jesus, ibig sabihin God is salvation, umaasa sila na yung mga anak nila ang magiging Messiah. At dito na yung sa panahon natin, marami tayong kakilala na may pangalang Jesus. Pero ang pangaakala ng mga magulang, kapag ang pangalang Jesus ay pangalan ng anak nila, magiging matino ang anak nila. Sabi nga, merong matino, merong hindi. Pero wala nang gaganda pa sa pangalang Jesus sapagkat ito yung merong kakalugtong na Jesus Christ. Nilagyan. Jesus is the Christ, the Lord. Ayan, mga kaibigan. So,
Wala nang gaganda pa sa pangalan ni Jesus Christ. Yan ang pinakamagandang pangalan. Name above all names. And His name will be called Counselor. Counselor, yan. Maraming problema sa counseling, mga kaibigan. Maraming problema ang tao sa mundo. Kaliwat kanan ng problema. Maraming nagpapa-counsel sa mga psychiatrists, sa psychologists. No? Kaya nga, yung mga psychiatrists, magandang trabaho yan. Sapagkat madami may mga problema. Mga counselor. Okay. Jesus Christ is the best counselor. Yan. Kasi ang counseling niya, because Jesus Christ revealed the mind of God, He counsel us from God's perspective, and He gives God's counsel. Godly counseling. Yung psychology kasi, it's only on the mind, pero hindi natatouch yung talagang inner man, yung talagang kailangan. Ang kailangan ng tao talaga, ang number one, para ang tao magkaroon ng kapayapaan sa buhay, ay yung kanyang inner man. Kailangan magkaroon siya ng relationship kay Jesus Christ, personal relationship. Kaya nga, ako, nung ako nagka-counsel pa, ang sabi ko sa aking kinaka-counsel, kaka-counsel kita, pero uunahin natin, ang tanong ko, may relasyon ka ba kay Jesus Christ? Kung wala pa, kailangan mo magkaroon ng relasyon. That is the first step. And then, magbasa ka ng Bible, and then maghanap ka ng church kung saan mayroong pinapag-aralan si Jesus Christ. Sapagkat yan ang kailangan mo, ang relasyon kay Jesus Christ. Kasi siya ang lahat na kasagutan sa mga problema. He is the answer for all problems. Jesus Christ is the answer. Ano mo kailangan mo? Lahat yan matutugunan ni Jesus Christ. Kaya nga, He has the mind of God. His counsel is according to the perspective of God. Ay maliwanag yan sa Psalms chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Yun ang counseling ng Diyos, mga kaibigan. Ang counseling ng Diyos, siya ay nakatingin sa iyo. Ang kanyang salita, ang magiging ilaw sa iyong daraanan at tanglaw, ang ilaw sa iyong paanan at tanglaw sa iyong daraanan. So, kung may problema ka, si Jesus Christ ay may panawagan. Panawagan ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11:28. Ano sabi niya dito sa Matthew chapter 11:28? Alam ko, marami dito, meron kakilala na nasa loob siya ng bilangguan. Nabasa niya to, nakakilala siya, naging matpayapa ang kanyang buhay. Hindi na kami nakikita ngayon. At matagal na kami nagkahiwalay sa Maynila. Kasama kami. Sabi niya, kwento niya, talaga nasa bilangguan, ay merong Bible, binasa niya at nabasa niya ito. Ang sabi sa Matthew 11:28, ito patutuo niya. At hindi ko babanggitin ang pangalan niya sabat siya isang sikat na tao. Okay. Come to me, all you who labor and are heavy burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Yan, mga kaibigan, ang number one problem ng tao. Hindi yung pera, hindi yung karamdaman. Ako madami kong karamdaman, kaya nahahalata nyo. Ako talaga, nabubuhay ako sa gamot. 4 ang aking chronic disease. Hindi nagagaling yung sakit ko, mga kaibigan. Chronic, 4 na chronic ang disease ko sa katawan. Pero, alam ko one day, mawawala na itong sakit nito. Because, sabi ko, to die is gain, to live is Christ. But I am living for Christ. Hindi ko problema. Ang buhay ko ay nasa kami ni Jesus Christ. Kaya nga, hanggang ako nakapagsasalita at ako'y makapagbabahagi ng kanyang salita, dahil alam ko na mas maraming pang tao ang higit na maraming problema kasi sa akin. Now, I'm 72 na ako, going to be 73. Alam ko, time will come because it is appointed unto man to die once and after that judgment. So, sa akin, the Bible says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. That's my burden, mga kaibigan. Maraming namamatay na tao walang personal na relasyon kay Jesus Christ. And the best counseling is His Word. And He is the best counselor. Si Jesus Christ hindi siya nagko-condemn, mga kaibigan.
Alam niyo, pagka pumunta kayo sa psychiatrist, bibigyan ko ng gamot, okay, magkakaroon ng, ah, ng tranquilizer, makakatulog kayo, o mayroon ka, doon naman sa mga psychiatrist, maraming ipapagawa sa inyo. So, it's a burden pa. Pero kay Jesus Christ, ibigay mo yung burden mo sa Kanya, and then, ayusin niya ang buhay mo. Kaya nga, take my yoke upon you and learn of me, for my burden is light and my yoke is easy. Ay pag nagpunta ka sa psychologist, ang dami-dami pang ituturo sa yung psychologist, ang gagawin mo, lalo lang lalaking problema. Pero mind you mga kaibigan, marami psychologist pa nga ang nagpapakamatay. Kasi nga, nakapagka-counsel sila, pero may problema nila, hindi nila ma-counsel. But in Jesus Christ, He is the best counselor. Ha? Kaya, sino bang walang problema? Ako? Ang problema ko, sakit ko. Kaya nga napapansin nyo, paputol-putol ang program ko. Ha? Ngayon, at least, itong 3 o'clock na to, si Jesus Christ na talaga ang ating title dito. Jesus is forever, and I will be with Him for eternity. I will be forever with Jesus Christ. So, pinapakilala ko sila sa inyo, kapagkat siya ang inyong kailangan. No Christ, no peace. Ha? Kasi ang problema natin ay sa ating kaluluwa at espiritu. At walang pagbibigay ng counsel na yan, maliban kay Jesus Christ. Yung mga counselor mga psychiatrist, nakakatulong yan. Pero, pabalik-balik din ang problema. Hindi total ang kanyang solution. At yun namang mga psychologists, ganoon din. Pero, si Jesus Christ mismo ang the best counselor. Now, let's continue. And His name will be called Mighty God. He is Almighty God, in Him dwells all the fullness of the deity and bodily form. Yan itong pinoproblema ng mga tao. Si Jesus Christ daw ay tao, yes. Kinakailangan ng Diyos na maging tao upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Kaya nga, alam ng Diyos ang mangyayari. Nang dumating si Nimrod, yan, anong ginawa ni Nimrod? Nagpausyo siya ng relihiyon. Itong Mystery Babylon. Yan. Naggawa ng relihiyon si Nimrod. Gumawa siya ng mga tao noon. Gumawa ng tore, paabot sa langit. Pero hindi pwede makarating ang tao sa langit. Sapagkat walang daan papunta sa langit. Kaya ginawa ng Diyos, bumaba siya sa kanyang katawan tao. Si Jesus Christ ay naging tao. And Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. He is God. He is mighty God. Si Jesus Christ. That is the other side of the coin. Nung siya isilang na isang bata, hanggang sa siya mamatay sa krus, hinuban niya ang kanyang pagiging Diyos. Pero nung siya mabuhay magmuli, umakit siya sa langit, na dati niyang kalagayan, siya ay nagbalik sa kanyang dating katayuan bilang Diyos. Yan ay maliwanag na itinuturo dyan, ni John sa Gospel of John. Kaya, the deity of Christ, He is God, 100% God, mga kaibigan. According to Colossians chapter 1, verse 15, Christ is the visible image of the invisible God. Colossians chapter 2, verse 9, for in Christ the fullness of God lives in human body. Kaya si Jesus Christ nandito sa lupa, siya ay tao. Okay. Pero siya ay tao hindi nagkasala. Wala siyang kasalanan. God ginawa siya ng Diyos ng kasalanan para maligtas ang tao makasalanan. God made Himself as a sinner. Ayan mga kaibigan, ang ginawa ng Diyos. Sinugo niya ang kanyang anak, naging tao, at upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Walang makapupunta sa Diyos, maliban sa Kanya, maliwanag sinasabi niya sa Gospel of John na walang nakakakilala sa Diyos maliban sa anak. Kilala niyo ba si Jesus? Kilala niyo ba ang Diyos? No. Who is God? Si Jesus Christ lamang ang sinugo sa lupa upang ipakilala ni Jesus Christ ang Diyos. He preached the kingdom of God. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, repent for the kingdom of God is near. Yan ang ginawa ni Jesus Christ, preaching the kingdom of God. And kami, na nakakilala ng personal, ano sabi na Paul? We do not preach ourselves, we preach Christ. Kaya nga, buhat na kayo magturo nung
Nabuhat na ako magturo ng Bible noong August 21, 1982. Si Jesus Christ ang aking ipinapakilala. Kaya hindi nyo makikilala yung elect Hebreo. Ang ipinapakilala ko sa inyo ay si Jesus Christ. Sapagat siya ang inyong kailangan. Hindi nyo ako kailangan. Ang kailangan nyo si Jesus Christ. Siya ay Diyos na totoo. Lalo na ngayon, babalik siya. Pag sa kanyang pagbabalik, He is no longer a lamb. He will come back as a lion. Lion from the tribe of Judah to judge this Christ-rejecting world. Kasama tayo sa pagbabalik because we are redeemed by the blood and we are the bride of Christ. And after the rapture, nandun tayo sa heaven for 7 years. Alam mo nga doon, pinag-aaralan natin yan sa the last hour. So, babalik kasama tayo. He is a mighty God, Almighty God, and this. Now, next, and His name will be called Everlasting Father. Everlasting Father, mga kaibigan. Kung hindi natin tinatawag siyang Father, sana sinabi namin ni Jesus, huwag niyong tatawagan sino man na Father sapagkat iisang inyong Ama sa langit. Kaya si Jesus Christ hindi nagpapakilala sa Father, but sinabi niya, I am Lord. Jesus is Lord. Jesus Christ is our boss. Isa ating Ama sa langit, God the Father, Elohim the Creator, and Jesus Christ is the Lord the Creator, Adonai, and the Holy Spirit is our Director and Comforter. So He is our everlasting Father. Jesus Christ meaning the Father of eternity. Si Jesus Christ ang Ama ng walang hanggan. Okay, so mga kaibigan, and then His name will be called Prince of Peace. Ang lagi ko nga sinasabi niya sa inyo, no Christ, no peace. Sapagkat kay Jesus Christ lang natin matatagpuan ng kapayapaan, mga kaibigan. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan kundi yung mapayapa. Si Jesus Christ lamang ang may kapayapaan at mapayapa. Ano ba naman si Jesus Christ? Nung natutulog, nung kasama niya mga alagad, no? Na inabot sila ng bagyo sa dagat. Ang lakas ng bagyo. Yung mga alagad, yung kanyang mga disciple, nagkakagulo na. Pala si Jesus Christ, natutulog lang doon sa ilalim. At tinapitan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinahinto niya ang bagyo. Ang walang malakas, wala na ang storm. At sapagat siya ay mapayapa. Kaya kung tayo na kay Jesus Christ, anong itong problema sa buhay, meron tayong peace. The peace of God and peace with God, mga kaibigan. Ang buhay ng mananampalataya ni Jesus Christ ay maraming problema. Maraming problema. Katulad ko, maraming problema sa katawan. Pero I have peace. Katulad yan ng meaning, una, kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, magkakaroon ng peace with God. Ibig sabihin, wala ka ng problema sa Diyos sapagkat pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan, kaya you are now reconciled with God. Ibig sabihin, hindi ka nasisingilin dahil tinanggap mo si Jesus Christ, binayaran na iyong kasalanan, you have the peace with God and the peace of God. Ano yung peace of God? Sa gitna ng mga unos at buhay, meron tayong kapayapaan sapagkat God is in us. He's no longer with us. God is in us. The Holy Spirit is in us. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya ngayon tayo merong kapayapaan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 33, these things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation or trouble, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan mga kaibigan. Kaya kay Jesus Christ mo lamang matatagpuan ang kapayapaan. Ano man ang iyong katayuan ngayon, mayaman ka man, malusog ka man, sikat ka man, makapangyarihan ka man, wala ka pa rin kapayapaan because your problem is not on your pocket. Your problem is with your spirit. Nasa espiritu mo ang problema ng iyong kaluluwa at espiritu ang malaking problema sapagkat walang kapayapaan, sapagkat wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang personal na relasyon sa Diyos. Kahit na meron kang, kahit na ang bahay may pader, maraming bodyguard, maraming you are not secure. Our security is in Christ lang, mga kaibigan. So,
Ito ang ating pag-aaral ngayon, that Jesus Christ came. Ang ilang bahagi dito ay nangyari na, mga kaibigan. Dito sa verse na to, nangyari na. Kasi this verse is prophetic. And to us, a child is born. Isinilang na si Jesus Christ. Kaya marami naghahanda sa Pasko. Salamat naman at naghahanda kayo. Pero ay handa nyo inyong sarili sapagkat nagdiriwang tayo ng pansamantala lamang. At to us His Son is given, pinagbinigay na ng Diyos sa atin si Jesus Christ. Kaya nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. We are now called children of God or sons or daughter of God kung tinagabunsa. A government will be upon His shoulder. Yan, darating pa ang Kanyang paggugobyerno. His name will be called Wonderful. Yan, walang ibang magandang pangalan maliban sa Kanya. Counselor, you can enjoy His counsel. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mighty God. Yan, hindi mo babago yan, mga kaibigan. You cannot change. Hindi mo babago kung sino si Jesus Christ. Sabi mo, tao, propeta, ano man sabihin mo, you cannot change that by your mind. So you have to change your mind about Jesus Christ. He is an everlasting Father. He is the Prince of Peace. Yung madami nagtatalo, mga relihiyon dyan, si Jesus Christ ay tao lamang. O ganyan-ganyan. Kahit na anong gawin yung bagay, kahit anong gawin yung sabihin tungkol kay Jesus Christ, hindi nyo mababago kung sino si Jesus Christ. Kaya kailangan nyo makilala siya ng personal. Ang tanging alam ko, kapag ikay sumampalataya kay Jesus Christ, hindi mo siya mababago, kundi mababago niya ang iyong buhay. Ang iyong buhay ay magiging mapayapa, ang iyong buhay ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, mayroon kang kapayapaan sapagkat si Jesus Christ ay kasama mo. Ikaw ay nasa bangka ni Jesus Christ. Kung ikaw nasa bangka ni Jesus Christ, umulan ng bumagyo, katulad nangyari sa mga alagad, nakasakay si Jesus Christ sa bangka, pinatigil niya ang bagyo. Pero kung wala ka sa bangka ni Jesus Christ, you're not in Christ, yan ang problema mo. You might have, mga iniisip mo, you have everything but one thing, mga kaibigan, ang kailangan mo. If you have Jesus Christ, you have everything. If you own the heaven and the earth, pag-aari mo yan, you are not yet secure kasi kulang ka sa buhay mo. Ilagay mo si Jesus Christ sa buhay mo, at kung si Jesus Christ ay nasa buhay mo, nasa puso mo, nag-aari sa'yo, you are complete. Kaya nga sabi ko, ang lahat ng bagay na nawala sa akin, hindi ko inaaring kalugihan, sapagkat naging kompleto ang buhay ko kay Jesus Christ. My life is complete. Wala na akong ganyan-ganito, pero sabi ni Jesus Christ, in godliness with contentment is a great gain. Yun ang isang malaking problema ng tao. Ang tao ng kasiyahan. At yan din ang problema ko noon, mga kaibigan. Pero nang makilala ko si Jesus Christ ng personal, nagkaroon ako ng kapayapaan. Dumaan pangalan ko sa risaring problema bago siya tinanggap. Dahil ayaw ko siyang tanggapin. Ibinanggapan niya sa puno ng niyog sa kotse kong sinasakyan. Salamat at hindi ako namatay. So, yung biyaya. So, si Jesus Christ, mga kaibigan, ang ating pinapag-aralan dito sa ating segment nito na isinasawin na Jesus is forever. Mga kaibigan, meron forever. Kung nag-iisip pa na walang forever, Jesus Christ is forever with you. Ano sabi niya sa mga alagad? Sa Matthew chapter 28, I will be with you throughout the end of the earth. So, dito sa lupa, kasama natin si Jesus Christ by His Spirit. At pagdating ng rapture o snatch away, makakasama niya tayo for eternity. Kung nasaan siya, nandun din tayo. Kaya meron forever, mga kaibigan. And Jesus Christ is forever. So para maging forever na nilisip mo sa Kanya, mga kaibigan, isang bagay lang ang dapat mong gawin. I-repent. Ang ibig sabihin ng repent is change your mind about Him and believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Repentance, talikuran mo yung kasalanan at tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at personal mo tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, mga kaibigan, maliban sa Kanya. Kaya siya ang kailangan mo. Kung ano man problema mo, unahin mo si Jesus Christ, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ginagarantiyahan ko sa iyo, ang problema mo ay magiging magaan. Hindi ko sinasabing wala ka ng problema sa mundo, but magiging magaan ang problema mo sapagkat si Jesus Christ ay kasama mo. Okay, maraming salamat. At paano mo siya tatanggapin? Ito sabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 9 and 10,
that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Mga kaibigan, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay ligtas na. Hindi maliligtas. Pero dito sa lupang ito, He will deliver us in our troubles in life. God will deliver us from our troubles sa buhay dito sa mundo. Sapagkat dito sa daigdig na to ay pansamantala lamang tayo. At kung tinanggap mo siya, maliwanag, sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20, we are now a citizen of heaven. So magiging dual citizenship, Filipino and citizen of heaven. Kaya, yan mga kaibigan, sino kailangan mo? Si Jesus Christ. Sa lahat ng bagay, matutulungan ka niya. Pero una, ang dapat mong gawin, talikuran mo ang iyong kasalanan at bago mo ang pag-iisip tungkol sa Kanya, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mag-uumpisa ang umpisa ng iyong buhay. New life in Christ. If anybody be in Christ is a new creation, the old has gone, the new has come. Unti-unti mababago ang buhay mo. Sapagkat siya ang babago ng buhay natin. Gagawin niya ang buhay natin na katulad ng buhay niya. Kaya tayo tinatawag ng Christian, we are like Jesus Christ, Christ-like. Okay, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Salamat doon sa aking mga followers sa Facebook page. At sana patuloy nyo akong samahan. At kung ito na inyong nagugustuhan, ay inyong i-like and i-share. Siya nga pala, bago na ating background music. Sabihin, yung aking mga nakukuha background music, may mga copyright. So ito na ang ating background music. Itong, ano to? Ang tawag dito sa background na to? Ito ay High Spirits. Okay? Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Ako yung likod, Eli Gabreo, na nagsasabing, Maranatha, Jesus come, He snatch away, Maranatha. See you again tomorrow, dito sa ating Jesus is Forever, ang segment ng Snatch Away, every Monday to Friday at 3 o'clock. Maranatha, see you again tomorrow.